Maagang nagising si Alona mula sa maliit nilang inuupahan sa Tondo. 3:00 pa lang ng madaling araw, gumigising na siya para maghanda ng baon ng kanyang 2 nakababatang kapatid. Tahimik siyang bumangon mula sa banig. Hinawi ang manipis na kurtina at pinagmamasdan ang mga kapatid na mahimbing pang natutulog. Kahit ramdam niya ang sakit ng katawan mula sa maghapong pagod kahapon, wala siyang karapatang magpahinga. Siya ang ina at ama ng kanilang maliit na pamilya mula nang pumanaw ang kanilang ama dahil sa sakit sa puso. At ang kanilang ina naman ay nawala matapos iwan sila para sumama sa ibang lalaki. Habang nagluluto siya ng lugaw sa maliit na kalan, pumasok si June, ang bunso niyang kapatid na may hawak na lumang notebook. "Ate, huwag ka nang magtrabaho ng sobra. Sabi ng teacher ko, matalino daw ako. Balang araw ako naman ang bubuhay sa atin." Inosente nitong sabi. Napangiti si Alona kahit may lungkot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, June. Darating din ang araw na makakamit natin ang mas maginhawang buhay. Basta mag-aral ka lang ng mabuti, ako na ang bahala sa trabaho." Sa kabilang sulok, si Lisa, ang nakatatandang kapatid ni June, ngunit mas bata kay Alona, ay nagkunwaring tulog pa. Ayaw niyang makita ng ate nila ang kanyang mga luha. Naririnig niya ang bawat hinga ng pagod ni Alona gabi-gabi at alam niyang sobra na ang sakripisyo nito. Ngunit wala silang magawa. Ang buhay nila ay umiikot sa maliit na kwarto, sa baon na kanin na nilalagyan ng toyo at sa pangarap na makaalis sa kahirapan. Pagkatapos pakainin ang dalawa, nagmadali si Alona. Mayroon pa siyang unang trabaho bilang janitress sa isang maliit na opisina sa Quiapo. Doon, sanay na siyang pagtawanan ng ilang empleyado. "Uy, nandito na si Ate Walis. Baka madumihan ng sahig kung tatapak siya." Biro ng isa habang nagtatawanan ang iba. Tahimik lang si Alona, hindi sinasagot ang mga pangungutya. Sa kanyang isip, iniisip niya ang mga kapatid. Hindi niya kailangang gumanti, sapat na ang malaman niyang may mas matibay siyang dahilan para tiisin ang lahat. Pagkatapos ng umaga sa opisina, tumatakbo siya papunta sa kanyang pangalawang trabaho, isang karinderya. Doon, naglilinis siya ng mesa, naghuhugas ng plato, at minsan ay tumutulong maghain ng pagkain. Mas mabait ang mga tao roon, ngunit ramdam niya pa rin ang bigat sa katawan. "Alona, magpahinga ka muna. Mukhang pagod ka na," wika ng may-ari ng karinderya. Mumiti siya. "Ayos lang po ate, basta kumikita ako, okay lang kahit pagod." Gabi na nang makauwi siya sa kanilang inuupahan. Doon, nakahiga na ang mga kapatid, naghihintay sa kanya. Dinampot niya ang isang lumang kwaderno at tiningnan ang listahan ng gastusin. Renta, kuryente, tubig, tuition ni Liza, baon ni June. Halos wala nang natitira para sa kanya, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay maipagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga kapatid. "Alona, mahinam," sabi ni Liza, "huwag mong ubusin lahat para sa amin. Nakikita kong halos wala ka ng pambili ng bagong sapatos o kahit damit. Hindi ka ba napapagod?" Napayuko si Alona. Tinakpan ang kanyang mga kamay ng pagod na palad. "Napapagod ako, Liza, pero mas natatakot akong makita kayong hindi nakakapag-aral. Kung kailangan kong magtiis, gagawin ko. Basta makaalis kayo sa hirap na ito." Umiyak si Liza ng palihim. Sa murang edad, nakikita niya ang kabayanihan ng kanyang ate. Kinabukasan, balik na naman sa parehong sitro si Alona. Ngunit sa gitna ng kanyang pagod, hindi siya nawawala ng ngiti. Inagmamasdan niya ang mga bituin habang pinipisil ang isang lumang singsing na naiwan ng kanilang ama. "Tay," bulong niya, "hindi ko alam kung gaano ko pa kayang tiisin. Pero kailangan kong lumaban. Para sa kanila. Para kay June at Liza." At sa gabing iyon, nagpasya siya. Hindi sapat ang 2 trabaho. Kakayanin niyang maghanap pa ng dagdag para sa mga kapatid. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat, handa siyang sumugal sa pagod at panganib. Sa mga panahong ito, wala pa siyang kaalam-alam na ang kanyang landas ay dadalhin siya sa isang pagkakataon na magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Isang pagkakataong hindi niya kailanmang inakala, kung saan ang kanyang pagiging janitress ay magiging dahilan ng kanyang pag-angat.
Sa ngayon, siya pa rin si Alona, isang simpleng babae, pawisan, pagod ngunit puno ng pag-asa. Copy ends here. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang humirap ang sitwasyon ni Alona. Sa kabila ng dalawang trabaho, halos hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para sa tuition ni Liza at mga gamit sa eskwela ni June. Madalas siyang nagigising sa gabi dahil iniisip kung paano niya pagkakasyahin ang kakarampot na sahod. Habang pinapakinggan ang mahinang hilik ng kanyang mga kapatid, pinilit niyang huwag lumuha. Pero sa kaloob-looban niya, nararamdaman niyang kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Isang araw, habang naglilinis sa karinderya, napansin niya ang isang poster na nakadikit sa poste sa labas. Now hiring janitorial staff for international airline. Napahinto siya at kinabahan. Hindi pa siya nakakasakay ng eroplano. Ngunit naisip niyang marahil, iyon ang pagkakataon para magkaroon ng mas mataas na sahod at benepisyo. Kahit may kaba, kinuha niya ang numerong nakalagay at sinulat ito sa kanyang maliit na notebook. Kinagabihan, ikinuwento niya ito kina Liza at June. Ate, eroplano, hindi ba delikado yon? Tanong ni June habang hawak ang kanyang laruang truck na gawa lang sa kahoy. Hindi naman, June, sagot ni Alona na may ngiti. Trabaho lang din naman iyon. Maglilinis pa rin ako gaya ng ginagawa ko ngayon. Pero mas malaki ang sahod. Kung totoo yan, ate, subukan mo para hindi ka na masyadong nahihirapan. Dagdag ni Liza, na halata ring may kaba, ngunit umaasa para sa kanilang kapakanan. Kinabukasan, nagsuot siya ng kanyang pinakamatinong damit. Isang puting blouse na may kaunting kupas na at simpleng itim na palda. Pumunta siya sa address na nakasulat sa poster. Nasa loob ng isang malaking gusali sa Pasay ang opisina ng airline. Sa kanyang paningin, parang ibang mundo ito. Makintab ang sahig, malamig ang aircon at nakasuot ng pormal ang mga taong pumapasok at lumalabas. Sa loob ng opisina, maraming aplikante ang naghihintay. Lahat sila ay mukhang mas handa kaysa kay Alona. May daladalang folder, may pormal na sapatos at halatang may karanasan. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang lumang envelope na pinaglagyan niya ng kanyang biodata. Ngunit sa kabila ng kaba, hindi siya umatras. Tinawag ang pangalan niya, Alona de la Cruz. Tumayo siya at pumasok sa loob ng interview room. Nandoon ang isang babaeng may matalim na tingin at nakasalamin. So, Miss de la Cruz, panimula nito, bakit gusto mong magtrabaho bilang janitress sa isang airline? Malalim na huminga si Alona. Ma'am, gusto kong bigyan ng mas magandang buhay ang mga kapatid ko. Sanay na po akong magtrabaho ng mahirap. Alam kong hindi madali ang pagiging janitress, pero hindi po ako natatakot sa pagod. Ang importante po ay magawa ko ang trabaho ng tama at may respeto. Napatingin ang babae sa kanya. Parang sinusuri ang kanyang sinseridad. May karanasan ka ba sa paglilinis sa malalaking lugar? Opo, sa opisina at karinderya po. Marunong po akong gumamit ng mga gamit panglinis. At maingat po ako, lalo na kapag maraming tao. Matapos ang ilang tanong, pinauwi siya at sinabing tatawagan na lang kung makapasa. Sa pan-uwi niya, nagdasal siya ng taimtim. Panginoon, kung ito po ang pagkakataon para makabangon kami, tulungan niyo po ako. Ilang araw ang lumipas at dumating ang tawag. Natanggap siya bilang bahagi ng janitorial staff ng isang international airline. Halos mahulog siya sa upuan nang marinig iyon. Agad niyang ibinalita sa mga kapatid. Ate, ibig sabihin, makakasakay ka ng eroplano? Halos pasigaw na tanong ni June. Oo, June, pero hindi para magbakasyon. Magtatrabaho pa rin ako, nakangiting sagot ni Alona. Pero ate, ibig sabihin mas malaki ang sahod mo? Baka makabili na tayo ng bagong sapatos? Dagdag ni Liza, halos hindi maitago ang saya. Sa unang araw ng kanyang training, naramdaman ni Alona ang bigat ng bagong trabaho. May orientation silang dinaanan tungkol sa kaligtasan, tamang proseso ng paglilinis ng cabin at maging ang pagtulong sa mga pasaherong nangangailangan. Doon niya nakilala ang iba pang bagong janitors at ilang flight attendants. Ang iba ay mababait,
at ngumiti sa kanya, pero mayroon ding ilan na halatang matapobre. Bakit kaya pinapayagan ang mga mukhang probinsyana dito? Bulong ng isang attendant sa kausap nito, sabay tingin kay Alona. Nag-init ang kanyang tainga, pero pinilit niyang huwag magpakita ng sama ng loob. Sa halip, mas sineryoso niya ang training. Bawat galaw ng mop, bawat pagtupi ng kumot at bawat hakbang para linisin ang loob ng eroplano ay ginawa niyang maingat. Gusto niyang ipakita na kahit janitress lang siya, may dangal ang kanyang trabaho. Isang araw sa training, nilapitan siya ng kapwa-trainee na si Marites. "Alona, ang sipag mo, hindi ka ba nahihirapan?" Tanong nito habang sabay silang naglilinis ng aisle. "Nahihirapan, oo. Pero kapag naaalala ko ang mga kapatid ko, nawawala ang pagod ko." Sagot niya na may ngiting puno ng determinasyon. Lumipas ang mga linggo ng pagsasanay at unti-unti siyang natututo ng mga bagay na hindi niya inakalang matututunan. Paano kumilos ng mahinahon sa harap ng pasahero? Paano magbigay ng tulong sa oras ng emergency? At higit sa lahat, paano maging parte ng isang team sa loob ng eroplano? Kahit mahirap, naging masaya siya dahil alam niyang mas malapit na siya sa pangarap para sa kanyang mga kapatid. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Alona na unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw. Hindi na lamang siya isang babae na naglilinis sa karinderya o opisina. Isa na siyang bahagi ng isang malaking organisasyon na may mas malawak na mundo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na linggo. Pero sa kanyang puso, alam niyang magsisimula pa lamang ang kanyang kwento. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Alona, ang kanyang unang assignment sa isang international flight. Mula pa lamang sa madaling araw ay gising na siya. Maingat niyang isinuot ang kanyang bagong uniforme, puting polo na may logo ng airline, itim na slacks at simpleng sapatos na binili niya mula sa isang ukay-ukay gamit ang ipon niya mula sa karinderya. Kahit luma ang sapatos, pinakintab niya ito hanggang kumintab para hindi mapansin ng iba ang pinagdaanan nito. Habang tinititigan ang sarili sa maliit na salamin sa dingding ng inuupahan nilang kwarto, bumulong siya sa sarili. "Kaya mo to, Alona," para kina Lisa at June. Habang nag-aalmusal, si Lisa at June ay parehong nakatingin sa kanya. "Ate, ang ganda-ganda mo sa uniforme mo," masayang sabi ni June habang kumakain ng tinapay na nilubog sa kape. "Oo nga, ate," dagdag ni Lisa. "Parang hindi na lang janitress ang ate ko. Parang tunay na propesyonal." Ngumiti si Alona at pinisil ang kamay ng kapatid. "Tandaan ninyo, lahat ng ito ay para sa inyo. Pagbutihin ninyo ang pag-aaral, ha? Para balang araw, hindi na natin kailangan mabuhay sa ganitong hirap." Sa airport, habang naglalakad siya papunta sa staff entrance, hindi niya maiwasang kabahan. Napakalaki ng lugar, maraming tao, at bawat isa ay abala sa kani-kanilang tungkulin. Ang mga piloto ay naka-uniporming elegante, ang mga flight attendants ay parang mga modelo sa kanilang porma, at siya, isang janitress na puno ng pangarap at kaba. Pagdating sa kanilang eroplano, binati sila ng kanilang supervisor. "Okay team, today's flight is bound for Dubai. Siguraduhin ninyong malinis at maayos ang bawat bahagi ng cabin. Tandaan, hindi natin alam kung sino ang mga pasahero. Lagi tayong dapat handa." Sa loob ng cabin, nagsimula na si Alona sa kanyang trabaho. Habang pinupunasan niya ang mga armrest at inaayos ang mga kumot sa business class section, napansin niyang napakaraming pasahero ang abala sa kanilang mga gadgets at laptop. May mga pamilyang nagtatawanan, may magkasintahang magkahawak ng kamay, at may ilang negosyanteng mukhang seryoso. Ngunit isa ang agad na tumatak sa kanya. Isang binatang nakaupo malapit sa bintana ng business class. Tahimik lamang ito, nakapikit at tila may iniinda. Minsan ay mahigpit ang pagkakahawak nito sa dibdib, para bang may nararamdamang hindi maganda. Napatigil si Alona sandali, ngunit pinilit niyang ituloy ang kanyang trabaho. "Miss, pakidala nga ng tubig dito," tawag ng isang babaeng pasahero. Agad naman siyang lumapit at mahinahong nag-abot. "Salamat, ikaw pala ang bagong staff dito?"
Tanong ng babae. Opo ma'am, ngayon lang po ako na-assign. Sagot ni Alona na may magalang na ngiti. Magaan ang kamay mo. Buti pa kayo mabait. Yung iba kasi, laging nakasimangot. Napangiti siya sa papuri, kahit alam niyang hindi lahat ay ganun ang tingin sa kanya. Sa kabilang banda, napansin niya na ang binatang nakaupo sa tabi ng bintana ay halos hindi kumikilos, maliban sa paminsan-minsang paghigpit ng hawak sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang oras. Nagsimula nang magserbisyo ang mga flight attendants ng pagkain at inumin. Si Alona naman ay abala sa pagliligpit ng mga tray at pagtulong sa mga pasahero na nangangailangan ng dagdag na kumot o unan. Pagod man, dama niya ang kakaibang saya. Ibang-iba ito sa paglilinis ng maliit na opisina o karinderya. Sa bawat ngiti ng pasahero at bawat salitang salamat, para bang nabibigyan siya ng lakas para ipagpatuloy ang araw. Sa break area, nakasama niya si Marites, ang kapwa janitress na nakilala niya nung training. Alona, kamusta ang unang flight mo? Tanong nito habang umiinom ng tubig. Kinakabahan pa rin ako, Marites. Ang daming tao, iba't ibang ugali, pero masaya. Ramdam kong may saysay ang ginagawa natin dito. Sagot ni Alona. Ganun talaga, pero alam mo, kahit mahirap, masaya rin na makita mong kumikilos ka sa loob ng eroplano. Iba ang pakiramdam, di ba? Tumango si Alona. Oo, parang nakakapagbugay ka ng serbisyo. Hindi lang basta naglilinis. Ngunit sa gitna ng lahat, patuloy na tumatak sa isip ni Alona. Ang binatang tahimik lang at tila may iniindang karamdaman. Hindi siya makatiis na mapatingin dito paminsan-minsan. Sa kanyang puso, naroroon ang awa. Baka dahil naaalala niya ang kanilang ama na namatay sa sakit sa puso. Nang matapos ang kanyang shift sa loob ng flight, umupo siya sandali sa may likod ng cabin. Pinagmamasdan ang mga pasaherong payapang natutulog, habang ang ilan naman ay patuloy sa kanilang trabaho. Ngunit muli niyang nakita ang binata. Ngayon ay mas kitang-kita niyang hirap ito sa paghinga. Pinilit niyang alisin sa isip ang pag-aalala. Iniisip na baka pagod lang ang binata. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kutob na siya na isang bagay na hindi ordinaryo ang mangyayari. Isang bagay na magbabago hindi lang ng kanyang trabaho, kundi ng buong buhay niya. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang binatang iyon ang magiging sentro ng kanyang kapalaran. At ang kanyang unang flight bilang isang simpleng janitress ay magsisilbing simula ng isang kwento ng kabayanihan at pagmamahal na hindi niya kailanmang inasahan. Copy ends here. Habang lumilipad ang eroplano patungong Dubai, unti-unting naging abala ang lahat ng pasahero. May mga nanonood ng pelikula, may mga natutulog, at may mga nakikipag-usap. Ngunit para kay Alona, iisa lang ang hindi mawala sa kanyang isipan, ang binatang nakaupo malapit sa bintana ng business class. Hindi niya alam kung bakit, pero bawat kilos nito ay nakatawag ng pansin sa kanya. Maputi ang binata, may matamos na ilong, at makinis ang balat na halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Nakasuot ito ng simpleng long-sleeved shirt na mamahalin ang tatak, ngunit hindi gaya ng ibang pasahero na may kasamang alalay o bodyguard. Mag-isa lamang siya. Tahimik siyang nakaupo, halos walang pakialam sa paligid, at madalas nakapikit na para bang may mabigat na iniisip. Habang dumaraan si Alona para magligpit ng mga tray, napansin niya ang binata na biglang napahawak sa kanyang dibdib. Kita sa mukha nito ang sakit at paghihirap, ngunit agad din itong ibinalik ang kamay sa kanyang hita, tila ayaw ipahalata. Napatigil si Alona, nag-aalangan kung lalapitan o hahayaan na lang. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang hindi ito basta pagod lang. Lumapit si Marites na kasama niyang janitress. Hoy Alona, bakit parang nakatitig ka sa pasahero? Biro nito habang nag-aayos ng kumot sa kabilang aisle. Umiling si Alona. Wala Marites. Napansin ko lang parang may iniinda siya. Baka naman arte lang yan. Ang dami-daming ganyan dito. Hindi sanay na walang alalay kaya nagkukunwari silang may sakit. Sagot ni Marites, sabay tawa. Ngumiti si Alona pero hindi na nagsalita. Hindi niya maipaliwanag. Pero may kung anong awa ang bumabalot sa kanya. Naalala niya ang kanilang ama. Noon, bago ito pumanaw,
Madalas din itong humawak sa kanyang dibdib, pawisan ang muka at pilit na mumingiti para hindi sila mag-alala. Ngunit huli na nang dalhin nila ito sa ospital. Simula noon, naging sensitibo na siya sa mga taong nakikitang tila nahihirapang huminga o may sakit sa puso. Miss, pwedeng makahingi ng isa pang unan? Tanong ng isang babaeng pasahero na nakaupo sa tapat ng binata. Agad na lumapit si Alona at inabot ang unan. Napansin niyang ang babae ay pasimpleng nakatingin din sa binata, parang nagtatanong kung ayos lang ba ito. Ngunit walang imik ang binata at nanatiling tahimik. Habang naglalakad pabalik sa likuran, naramdaman niyang naninginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang epekto ng binata sa kanya. Para bang may koneksyon silang hindi niya maipaliwanag, kahit hindi niya man lang alam ang pangalan nito. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga flight attendant kay Alona. Ikaw na nga muna ang mag-check sa row na iyon. Busy pa kami dito sa kabila. Utos nito. Tumango si Alona at bumalik sa business class. Pagdaan niya sa tabi ng binata, narinig niyang mahina itong umuungol. Halos hindi marinig ng iba. Sir, ayos lang po ba kayo? Maingat na tanong ni Alona. Pinipilit na maging magalang at hindi halata ang kaba. Dahan-dahang iminulat ng binata ang kanyang mata. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin. Mapupungay ang kanyang mata, malalim at punong-puno ng lungkot. Hindi ito kagaya ng karaniwang pasaherong nakikita niya. May bigat sa titig nito, parang may tinatago. Ayos lang, mahina nitong sagot, halos pabulong. Pagod lang ako. Tumango si Alona, ngunit hindi kumbinsido. Kung kailangan niyo po ng tubig o unan, sabihin niyo lang, nandito lang po ako. Nagbigay ng kaunting ngiti ang binata, tila nagpapasalamat, bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Pagbalik ni Alona sa likod, hindi niya natigilang mag-isip. Sino kaya siya? Bakit parang may dinadala? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam na ang taong iyon ay hindi isang ordinaryong pasahero. Habang patuloy ang flight, napansin ni Alona na maraming pasahero ang abala sa kanilang buhay. Ang iba'y nagtatawanan, ang iba'y walang pakialam sa paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang binatang iyon ang palaging laman ng kanyang isip. Sa tuwing magiligpit siya ng mga gamit, palihim niyang sinusulyapan ito. At sa bawat pagkakataon, nakikita niyang may bigat sa dibdib nito, na para bang sa isang iglap ay may mangyayaring hindi inaasahan. Lumapit muli si Marites at bumulong. Alona, baka crush mo lang yan, kaya ganyan kakapraning. Umiling si Alona. Hindi, Marites. Hindi lang basta ganun. May kakaiba sa kanya. Para bang kailangan niya ng tulong. Tulungan? Hindi nga siya humihingi. Hayaan mo na. Basta gawin lang natin ang trabaho natin. Ngunit hindi matahimik ang damdamin ni Alona. Ramdam niyang may paparating na unos. Ramdam niya na ang binatang iyon ay hindi basta-basta at ang kanyang katahimikan ay may itinatagong kasaysayan. Sa mga oras na iyon, habang lumilipad ang eroplano sa gitna ng kalangitan, hindi pa alam ni Alona na siya ang magiging sagot sa sakit na matagal niyang tinatago ng binatang iyon. Isang prinsipe na magpapabago ng lahat ng kanyang kinabukasan. Copy ends here. Tahimik ang buong eroplano habang karamihan ng mga pasahero ay abala na sa kanilang mga ginagawa. May ilan ang nakatulog, may mga nanonood ng pelikula sa kanilang maliit na screen, at ang iba naman ay nagbabasa ng magasin. Si Alona, sa kabila ng pagod, ay patuloy na naglilibot upang masigurong maayos ang bawat pasahero. Ngunit sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang balikan ang binatang misteryoso sa business class na ilang beses na niyang nakitang tila may iniinda. Habang pinupunasan niya ang isang maliit na talsik ng juice sa sahig, napalingon siya nang makarinig ng mahina at mabilis na pag-ubo mula sa direksyon ng binata. Unay inakala niyang simpleng ubo lang iyon. Ngunit sa mga sumunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding kaba. Biglang bumagsak ang binata mula sa kanyang upuan at dumapa sa sahig ng eroplano. Kasabay ng pagbagsak niya ay ang sigawan ng mga pasahero. Diyos ko, may nahimatay! Sigaw ng isang babae, somebody help him. Hiyaw ng isa pang pasahero na halatang banyaga. Natarantang lahat. Ang iba ay nagsitayuan.
Ang ilan naman mabilis na lumayo na parang natakot mahawa ng isang sakit. Ang cabin crew ay nagmadaling lumapit, ngunit kahit sila ay halatang naguguluhan. May doktor ba rito? Malakas na tanom ng isang flight attendant habang umiikot ang tingin sa mga pasahero. Ngunit walang sumagot. Lahat ay nagkakatinginan, umaasa na may tumindig. Ngunit wala ni isa. Ang kaba ay lalo pang lumakas. Ang binata ay namumutla na at mahigpit ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanyang dibdib. Parang pinipilit pigilan ang matinding sakit. Nakatayo si Alona ilang hakbang mula sa binata. Naninig ang kanyang mga kamay, bumilis ang tibok ng kanyang puso at bumalik sa kanyang alaala ang huling sandali ng kanilang ama. Naalala niya ang parehong eksena, ang paghingal, ang malamig na pawis at ang paghawak sa dibdib. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya papalapit sa binata. "Alona, anong ginagawa mo?" Pigil ni Marites na halatang natataranta rin. "Wala nang ibang tutulong. Kailangan ko siyang iligtas," sagot ni Alona, puno ng determinasyon. Lumuhod siya sa tabi ng binata at sinuri kung humihinga pa ito. Mahina, halos wala. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit pinilit niyang maalala ang kaunting training na natutunan niya noon tungkol sa CPR. Napalunok siya ng laway at nagdasal ng mahina. "Ang Inoon, gabayan niyo ako." Sinimulan niyang ikompres ang dibdib ng binata gamit ang kanyang mga palad. Malakas ang bawat pindot. Sinusubukan niyang pasiglahin muli ang tibok ng puso nito. Habang ginagawa niya ito, rinig na rinig niya ang bulungan at sigawan ng mga pasahero. Hindi ba delikado yan? Bakit isang janitress ang gumagawa niyan? May alam ba talaga siya? Ngunit hindi iyon pinakinggan ni Alona. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang mailigtas ang taong ito gaya ng pangarap niyang sanay na iligtas ang kanilang ama noon. 1, 2, 3. Binibilang niya ang bawat kompresyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa binata at nagbigay ng rescue breath. Tumigil siya sandali, pinakiramdaman kung may pagbabago. Ngunit wala pa ring malinaw na tugon. "Alona, ituloy mo lang." Sigaw ng isang pasaherong matanda na tila mas alam ang sitwasyon kaysa sa iba, kaya't nagpatuloy siya. Paulit-ulit ang kanyang ginawa, pinipigil ang panginginig ng kanyang katawan. Pawis na pawis siya, pero hindi niya ininda. Sa bawat segundo na lumilipas, lalo siyang kinakabahan na baka huli na ang lahat. Maya-maya, naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang binata. May kaunting hangin na lumabas mula sa kanyang bibig. Lalong tumibay ang loob ni Alona at pinagpatuloy ang CPR. "Sir, lumaban po kayo. Huwag kayong bibitaw." Bulong niya habang pinipiga ang kanyang natitirang lakas. Sa wakas, pagkatapos ng ilang serye ng compressions at rescue breaths, narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa binata. Bahagyang bumukas ang mga mata nito at sa loob ng isang iglap, nagtama muli ang kanilang paningin. Mahina at halos hindi marinig, nagsalita ito. "Salamat." Kasabay noon, nagsigawan ang mga pasahero. Nabuhay siya. Diyos ko, nakaligtas siya. Ang ilan ay nagpalakpakan, ngunit may ilan nagduda pa rin. Sigurado ba siyang marunong talaga siya? Bulong ng isang babae. Kung may masamang mangyari pa? Dagdag ng isa. Ngunit wala nang pakialam si Alona. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo at napaluha. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding ginhawa na nakita niyang muling humihinga ang binata. "Ma'am, kami na ang bahala rito," sabi ng isang flight attendant na agad lumapit nang muling kumalma ang lahat. Ngunit hindi na nakaligtas si Alona sa mga mata ng mga pasaherong nakatingin sa kanya. May ilan na humahanga, may ilan ding nagdududa. Napaupo siya sa gilid, nanginginig pa rin ang tuhod habang pinagmamasdan ang binatang unti-unting nawawalan muli ng malay matapos magsalita ng pasasalamat. Naramdaman niyang may kakaiba sa nangyaring iyon. Hindi ito simpleng pagtulong lamang para kay Alona. Para bang itinadhana siyang nandoon sa mismong sandaling iyon upang iligtas ang buhay ng taong ito. At sa kabila ng lahat ng panghuhusga, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Sapagkat sa loob ng ilang minuto, siya ang naging sandigan ng isang taong nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang taong hindi niya alam na magdadala ng pagbabago sa kanyang simpleng mundo. Pagkatapos ng ilang minutong nakakapagod na CPR, muling bumalik ang hininga ng binata. Mahina man,
Ramdam ni Alona ang banayad na pag-ansat ng dibdib nito. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaluwagan ng loob na nagawa niyang maisalba ang isang buhay. Humihinga na siya, sigaw ng isang pasahero na nakamasid. Salamat sa Diyos, dagdag ng isa. Nagpalakpakan ng ilan sa kanila, para bang isang himalaang nasaksihan nila. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilang nagbulungan, nag-aalinlangan kung tama ba ang ginawa ng isang janitress na walang sapat na medikal na lisensya. Bakit siya ang gumawa? Hindi naman siya doktor. Bulong ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling relo. Paano kung mali ang ginawa niya at mas lumala pa ang kondisyon ng pasahero? Dagdag ng kasama nito. Narinig ni Alona ang mga salitang iyon at kahit masakit, pinili niyang huwag na lang pansinin. Ang mahalaga para sa kanya, buhay ang binata at iyon lamang ang tanging dahilan kung bakit niya nilakasan ang loob sa kabila ng takot. Habang sinusuri ng cabin crew ang kalagayan ng binata, lumapit ang isang flight attendant kay Alona. Salamat, ginawa mo ang hindi kaya ng iba. Pero kami na ang bahala sa kanya ngayon. Maingat na inilipat ng crew ang binata sa mas komportableng posisyon at ikinabit ang portable oxygen mask na dala ng airline. Umupo si Alona sa gilid, nanginginig pa rin ang mga kamay at ramdam niya ang bigat ng pawis sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng kanyang ama kung paanong hindi niya ito naisalba noon. Ngunit ngayon, para bang binigyan siya ng pagkakataong magtama ng pagkakamali ng nakaraan. Sa wakas may nailigtas siya. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, bahagyang dumilat ang binata. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa mahinang tinig, halos hindi marinig ng iba, nagsalita ito. Salamat, salamat sa tapang mo. Nanlumo si Alona. Hindi alam kung paano tutugon. Napayuko siya at mahigpit na pinisil ang kanyang palad. Huwag kayong magsalita, sir. Magpahinga po kayo. Mahinahon niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, nadama niya ang bigat at kahulugan ng mga salitang iyon. Paglipas ng ilang minuto, unti-unting kumalma ang sitwasyon sa loob ng eroplano. Ang mga pasahero na kanina'y natataranta ay nagsibalikan sa kanilang mga upuan. Ang iba ay nagsimulang magkwento sa isa't isa, habang ang ilan ay agad kumuha ng kanilang cellphone at kinuna ng video ang buong pangyayari. Hindi na ito maitatago. Sa oras na lumapag sila, mabilis nakakalat ang balita. Ngunit sa kabila ng mga palakpakan at pasasalamat ng ilan, hindi maalis ang tanong ng iilan kung may karapatan nga bang gawin iyon ni Alona. Baka swerte lang at hindi talaga siya marunong. Sambit ng isang babaeng naka-diamond earrings. Pero kung hindi niya ginawa, baka patay na ang pasahero, kontra naman ang isa. Habang patuloy ang bulungan ng mga tao, si Alona ay nanatiling tahimik sa kanyang sulok. Tila hindi niya iniinda ang mga duda dahil ang tanging laman ng kanyang puso ay ang ginhawa na nailigtas ang binata. Para sa kanya, sapat na iyon kahit pa walang pumuri. Maya-maya, lumapit muli ang flight attendant na supervisor. Miss De La Cruz, gusto ko lang iparating na malaking bagay ang ginawa mo. Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na kumilos sa ganong sitwasyon. Minsan, kahit maliit na hakbang ay nagliligtas ng buhay. Bahagyang napangiti si Alona. Ginawa ko lang po ang dapat. Naalala ko kasi ang tatay ko. Hindi ko po siya nailigtas noon. Ayokong maulit iyon sa iba. Ang supervisor ay napatingin sa kanya. Tila naantig sa kanyang kwento. Isa kang inspirasyon, miss. Tandaan mo yan. Habang naglalakbay ang oras sa himpapawid, tuluyang nakatulog ang binata matapos mabigyan ng oxygen at tubig. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting bumabalik. Tanda ng panandali ang kaligtasan. Ngunit nanatiling alerto ang mga crew at si Alona na nakatingin pa rin mula sa malayo hanggang lumapit muli kung sakaling bumigat ang sitwasyon. Sa wakas, may mga pasaherong lumapit sa kanya. Salamat, Hija. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ang binatang iyon. Wika ng isang matandang babae na halatang naantig sa pangyayari. Ang tapang mo. Dagdag pa ng isang binatilyo na nakasaksi sa CPR. Ngunit may ilan ding dumaan sa kanyang harapan na nagkunwaring hindi siya nakita, tila hindi kumbinsido sa kanyang ginawa. Para kay Alona,
Natural na iyon. Sa mundo, laging may magdududa, ngunit ang katotohanan ay hindi mababago. May nailigtas siyang buhay. Napaupo siya sa pinapalikod ng eroplano, huminga ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang katawan, ngunit higit doon, ramdam niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa loob ng eroplano, sa kabila ng mga hiyawan at sigawan, siya ay naging sandigan. Hindi pa niya alam kung sino ang binatang iyon, ni kung anong papel ang gagampanan nito sa kanyang buhay. Ngunit alam niya, ang gabing iyon ay hindi niya malilimutan. Isang gabing nagpabago ng kanyang pananaw sa sarili, na kahit isang simpleng janitress may kakayahang magligtas ng buhay. Matapos ang tensyonadong insidente sa kalagitnaan ng flight, nanatiling abala ang mga crew sa pagbabantay sa binatang muntik ng bawian ng buhay. Si Alona, bagaman pagod na pagod, ay hindi pa ring mapakali. Sa bawat segundong lumilipas, iniisip niya kung muli bang hihina ang pasahero at baka kailanganin na naman ang kanyang tulong. Ngunit sa kabutihang palad, tuluyan nang nakatulog ito at bahagyang nagbalik ang kulay sa kanyang mukha. Pagdating nila sa paliparan, naghihintay na agad ang mga medical staff at ilang opisyal ng airline. Inilipat nila ang binata sa stretcher at mabilis na dinala patungo sa naghihintay na ambulansya. Sinundan ni Alona ng tingin ang pasyente habang isinakay ito para bang may bigat na nawala sa kanyang palikat. Ngunit hindi rin niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit parang kakaiba ang taong iyon? Sino ba talaga siya? Habang naghahanda siyang bumaba, nilapitan siya ng kanilang supervisor. Alona, gusto ka ng ilang opisyal ng airline na makausap. Sumama ka muna sa amin sa loob ng opisina. Nanlaki ang mga mata niya. Po? Ako po? Bakit naman po? Makakausap mo rin ang ilang saksi. May mga video na raw na kumakalat online tungkol sa ginawa mo. Malamang, interesado rin ang media. Kinabahan si Alona. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Janitress lamang siya na ang tanging layunin ay kumita para sa kanyang pamilya. Ang ideya na may kamera o balitang nakatutok sa kanya ay nakakatakot. Ngunit wala na siyang nagawa kundi sumama. Pagdating nila sa arrival area, laking gulat ni Alona nang makita ang mga taong may hawak na cellphone kumukuhang muli ng larawan at video. May ilang reporters na nakatambay na roon, dala ang kanilang mga mikropono. Miss, totoo bang ikaw ang nabligtas sa binata? Sa eroplano? Paano mo nagawa ang CPR? Saan ka natuto? Ano ang naramdaman mo noong oras na iyon? Sunod-sunod ang tanong na ibinabato sa kanya. Hindi alam ni Alona kung paano sasagutin ang mga iyon. Nanginginig ang kanyang tinig ng sumagot. Wala po akong ibang naisip. Basta po, kailangan niyang maligtas. Naisip ko lang ang tatay ko na hindi ko nailigtas noon. Kaya ginawa ko po ang lahat ng kaya ko. Nagpatuloy ang mga kamera sa pagkuha ng kanyang imahe. Sa bawat flash ng ilaw, lalo siyang kinakabahan. Ang mga kapwa niyang janitress at crew ay nakatingin lamang sa kanya. Ang iba'y namangha, ngunit mayroon ding halatang naiinggit. Isang opisyal ng airline ang lumapit at maingat na nagsalita. Miss De La Cruz, nais naming iparating na ang ginawa mo ay hindi matatawaran. Ang aming kumpanya ay magpapadala ng ulat ukol dito. May posibilidad ding na may parangal na igagawad sa iyo. Pero asahan mo, hindi lahat ay matutuwa. Hindi siya nakasagot. Nalito siya kung matutuwa ba o matatakot sa sinabi ng opisyal. Sa kanyang isip, naalala niya agad ang mga kapatid. Ano kaya ang iisipin ni na Liza at June kapag nalaman nilang nasa balita siya? Habang lumalabas siya ng gusali, hindi niya maiwasang mapansin ang mga taong nagsasalita tungkol sa kanya. Siya raw ang janitress na nagligtas ng binata. Janitress lang? Pero nagawa niyang mag-CPR? Hindi mo pwedeng sabihin lang kapag may nailigtas na buhay. Iba rin ang tapang ng babae. Ngunit may ilan ding mapanghusga. Siguro swerte lang, baka kung mali ang ginawa niya, patay na ang lalaki. Pwede siyang kasuhan kung may nangyaring masama. Lalong nadagdagan ang kaba ni Alona. Gusto na lamang niyang makabalik sa kanyang maliit na inuupahan, magtago at wag nang makaranas ng ganitong ingay. Ngunit tila ba hindi na iyon maiiwasan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid.
Hawak ni Liza ang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang video na trending na sa social media. Ate, ikaw ito. Ang daming views. Ang daming nagkokomento. Tingnan mo. Tiningnan ni Alona ang screen. Doon nakita niya ang sarili habang lumuluhod sa tabi ng binata, gumagawa ng CPR. Rinig pa ang mga sigawan at palakpakan ng mga pasahero. May mga komento na pumipuri sa kanya. Isang tunay na bayani. Hindi mahalaga kung janitress ka, basta may malasakit ka. Salamat sa kanya, buhay ang tao. Ngunit may ilan ding negatibo. Siguro drama lang yan para sumikat. Dapat doktor ang gumawa, hindi kung sino lang. Napaupo si Alona at napahawak sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang mga kapatid, alam niyang kahit papaano may magandang naidulot ang kanyang ginawa. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang airline. Pinapunta siya sa opisina ng pamunuan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga taong nakasuot ng formal. Miss De La Cruz, nais naming iparating ang aming taos-pusong pasasalamat. Hindi namin akalain na isa sa ating staff ang magiging dahilan para mailigtas ang isang mahalagang pasahero. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa anumang usaping legal. Kung sakaling may magduda. Nagulat si Alona. Ako po ba? Wala naman po akong ginusto kundi makatulong. Alam namin, at iyon ang nagpapatunay kung gaano kakabuti. Ngunit ngayon, handa ka na ba? Dahil sa nangyari, hindi lang kumpanya ang nakapansin sa iyo. Pati na rin ang gobyerno ng bansang pinagmulan ng binata. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam na ang ginawa niya, isang desisyon ng tapang at malasakit, ay magbubukas ng pintuan patungo sa mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. At sa gabing iyon, bago siya nakatulog, nagdasan siya ng taimtim. Panginoon, hindi ko po alam kung bakit ako. Pero kung ito ang daan na itinakda ninyo para sa akin, bigyan niyo po ako ng lakas para harapin ang lahat. Hindi pa niya alam na ang mga mata ng buong mundo ay unti-unti nang nakatuon sa kanya. Isang simpleng janitress na ang pangalan ay magsisimulang mag-iwan ng marka. Copy ends here. Sa mga sumunod na araw matapos ang kanyang kabayanihan, hindi na mapalagay si Alona. Habang papasok siya sa trabaho, napapansin niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya. Sa terminal, may ilang staff na ngumingiti at bumubulong. Siya yon, yung janitress na nadligtas. Ngunit may ilan ding tila nagtataka, hindi makapaniwalang isang gaya niya ang naging sentro ng isang napakalaking balita. Isang umaga, habang naglilinis siya sa lounge area ng airline, tinawag siya ng kanilang supervisor. Alona, halika muna sa opisina. May mga taong gustong makausap ka. Kinabahan siya. Naisip niya agad na baka may kasong isinampalaban sa kanya dahil siya mismo ang gumawa ng CPR. Dala ng kanyang kaba, halos manginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad papunta sa opisina. Pagpasok niya roon, bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at isang babaeng halatang mataas ang posisyon. Kasama rin ang isang interpreter na tila handang magsalin ng bawat salita. Miss Alona De La Cruz? Tanong ng babae. Opo, ako po. Sagot niya, mahina ang tinig. Nagkatinginan ang mga opisyal bago muling nagsalita ang babae. Gusto naming iparating na ang binatang iniligtas mo sa eroplano ay hindi isang karaniwang pasahero. Siya ay si Prince Khalid Al Saud, tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Saudi Arabia. Parang biglang tumigil ang mundo ni Alona, nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi siya makapagsalita. Paprinsipe, pautal niyang nasabi. Tumango ang interpreter. Oo, isa siya sa pinakamahalagang personalidad sa kanilang bansa. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na siya ngayon. Naupo si Alona. Halos mawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman, halo-halong takot, gulat at kaba. Hindi niya akalain na ang binatang inakala niyang ordinaryong pasahero ay isang prinsipe pala. Dahil dito, patuloy ng opisyal, ang pamilya ng prinsipe ay nais na makilala ka at personal na magpasalamat sa iyo. Ipinag-utos nilang ipatawag ka upang makausap.
Huwag kang mag-alala, sasagutin ng airline ang lahat ng gastusin. Nagulat siya. Ako po? Hindi naman po ako karapat-dapat. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Ngumiti ang babae at iyon mismo ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Hindi lahat ng tao ay kayang tumulong ng walang kapalit. Ipinakita mo na ang malasakit ay higit sa anumang titulo o yaman. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na siya mapakali. Hawak-hawak niya ang maliit na papel kung saan nakasulat ang petsa at oras ng kanyang pagpunta sa ospital kung saan nagpapagaling ang prinsipe. Ate, ano to? Tanong ni Liza nang makita ang papel. May gusto raw magpasalamat sa akin, yung taong iniligtas ko sa eroplano. Sagot ni Alona. Siya ba yung nasa balita? Yung prinsipe? Singit ni June na halos hindi makapaniwala. Tumango si Alona. Oo, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag kaharap ko na siya. Kinabukasan, sa ospital na pribado at mahigpit ang seguridad, pinapasok si Alona. Sa hallway pa lang, ramdam na niya ang kakaibang bigat ng lugar. Mga gwardya, mamahaling kagamitan, at mga taong halatang galing sa ibang bansa. Pinakaba siya lalo ng dami ng matang nakatingin sa kanya habang naglalakad. Pagpasok niya sa silid ng prinsipe, agad siyang sinalubong ng mga doktor at nurse. At doon nakita niya si Khalid. Nakahiga pa rin, ngunit gising na. Mahina ang katawan pero may kapayapaan ang mukha. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong ngumiti. Miss Alona, mahina nitong wika, ngunit malinaw at puno ng emosyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako humihinga ngayon. Namula ang pisngi ni Alona at hindi makatingin ng direkta. Ginawa ko lang po ang dapat. Sir, ayokong may mamatay sa harap ko nang hindi ko man lang tinulungan. Hindi mo alam, sagot ni Khalid, kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo, pati ang kinabukasan ng aking pamilya at ng aming bansa. Napahawak si Alona sa kanyang dibdib. Hindi niya inakalang ganito kalalim ang magiging epekto ng kanyang simpleng ginawa. Maya-maya, pumasok ang isang matandang lalaki na may dignidad at otoridad ang dating. Ipinakilala siya bilang tiyuhin ng prinsipe. Lumapit ito kay Alona at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, Hija. Kung wala ka, baka nawala na sa amin ang aming pamangkin. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Isusulat namin ang pangalan mo sa aming pamilya bilang isang kaibigan. Naluluha si Alona. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Siya na isang hamak na janitress, na yun ay kinikilala ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Pag-uwi niya, hindi siya makapaniwala na ang simpleng buhay na dating umiikot lang sa paglilinis at pagtitipid ay unti-unti nang nagbabago. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan, ngunit nararamdaman niya na ang pagbubunyag ng katotohanan iyon ay simula pa lamang ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na magdadala sa kanya sa gitna ng kapangyarihan, kayamanan at mga pagsubok na hindi niya kailanmang inakala. Copy ends here. Matapos ang pagkikita nila sa ospital, nag-iba ang takbo ng mga araw ni Alona. Hindi pa man siya lubos na nakaka-recover sa kaba at pagkagulat, uling dumating ang balita mula sa airline. Ang pamilya ni Prince Khalid mismo ang nagpadala ng opisyal na imbitasyon para sa kanya. Nais nilang magpasalamat ng personal, hindi lamang sa ospital, kundi sa kanilang pribadong tirahan sa isang marangyang compound sa Maynila kung saan pansamantalang naninirahan ang pamilya habang nagpapagaling ang prinsipe. Nang marinig iyon, halos mabitawan ni Alona ang hawak niyang mop. Ako? Sa bahay ng mga prinsipe? Hindi makapaniwalang sambit niya. Oo, Alona, sagot ng kanilang supervisor. Hindi mo pwedeng tanggihan. Isang karangalan ito at kahit ang airline ay proud sa ginawa mo. Pero handa ka ba? Sa buong magdamag, hindi nakatulog si Alona. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog at iniisip kung paano niyang haharapin ang mga taong sobrang layo ng estado sa buhay nila. Panginoon, bigyan ninyo ako ng tapang. Baka mapahiya lang ako doon. Dasal niya habang hawak-hawak ang lumang rosaryo na minana pa mula sa kanilang ina. Kinabukasan, dumating ang isang itim na sasakyan na may bandila ng Saudi. Sa unang pagkakataon,
Nakasakay si Alona sa isang kotse na hindi niya kailanman naisip na mararanasan. Habang binabaybay nila ang daan, iniisip niya si Liza at June. Kung nandito sila, siguradong hindi sila makapaniwala. Pagdating sa compound, namangha siya. Malalaking gate, bantay na nakabarong at ilan pa'y nakaunipormeng banyaga at isang hardin na punong-puno ng exotic na halaman. Parang ibang mundo ang kanyang pinasok. Nang ibukas ang pintuan, sinalubong siya ng isang matandang babae na nakasuot ng tradisyonal na abaya, ngunit halatang makapangyarihan ang presensya. Miss Alona, wika ng interpreter. Ito po si Princess Amira, tiyahin ni Prince Khalid. Hindi makatingin si Alona ng diretso, kaya't yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Magandang araw po. Pasensya na po kung ganito lang ang ayos ko. Ngumiti si Princess Amira at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mahalaga ang ayos mo, Hija. Ang mahalaga may puso ka. At iyon ang mas dakila kaysa sa kayamanan. Dinala siya sa loob ng isang marangyang silid. Doon, nakita niyang nakaupo si Khalid sa isang wheelchair. Payat, ngunit mas maaliwalas ang mukha kaysa noong huli niya itong nakita. Nang makita siya ng prinsipe, agad itong ngumiti. Alona, wika nito sa mahina ngunit malinaw na tinig. Salamat at dumating ka. Hindi ko hahayaan na hindi ka namin makilala ng lubusan. Umupo si Alona sa tapat niya. Kinakabahan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ginawa ko lang po ang tama, mahina niyang sambit. Ang ginawa mo ay higit pa sa tama, sagot ni Khalid. Sa harap ng lahat, hindi ka nag-atubili. Hindi mo naisip kung anong sasabihin ng tao. Iyon ang klase ng tapang na hindi kayang bilhin ng pera. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang ilang miyembro ng pamilya at isa-isa siyang pinasalamatan. Ang ilan ay nagbigay ng mga regalong simboliko, isang scarf mula sa mismong ina ng prinsipe, isang maliit na pendant na may disenyo ng palasyo mula sa isa pang tiyahin. Ngunit higit sa lahat, ipinadama nila kay Alona na hindi siya isang estranghero, kundi isang taong mahalaga. Ngunit sa kabila ng mga papuri, nanatiling mapagpakumbaba si Alona. Maraming salamat po, pero sana po wag ninyo nang isipin ang gantimpala. Ang mahalaga, ligtas na si Prince Khalid. Masaya na po ako na nakatulong. Tumango si Princess Amira at ngumiti. At iyan ang dahilan kung bakit lalo kang karapat-dapat. Matapos ang ilang oras ng usapan at salo-salo, nagbigay ng huling mensahe si Khalid kay Alona bago ito magpahinga. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Balang araw, nais kong ipakita sa iyo ang aking mundo, hindi bilang gantimpala, kundi bilang tanda ng pagkakaibigan. Sana tatanggapin mo iyon. Halos maluha si Alona sa mga narinig. Siya na isang hamak na janitress. Na yon ay iniimbitahan ng isang prinsipe na maging bahagi ng kanyang mundo. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Halos hindi makapaniwala ang mga ito nang ikwento niya ang nangyari. Ate, ibig sabihin, kakilala mo na talaga ang prinsipe? Tanong ni Liza, na nanlalaki ang mga mata. Oo, Liza, pero hindi ko pa rin alam kung bakit ako. Maraming mas karapat-dapat kaysa sa akin. Ngunit tumayo si June, hawak ang lumang laruan niya at nagsabi, ikaw ang karapat-dapat ate, kasi ikaw ang may tapang. Hindi lahat ng tao gagawin ang ginawa mo. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Alona, hindi niya mapigilan ang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Ang imbitasyon ng pamilya ng prinsipe ay hindi lang simpleng pasasalamat. Ito'y hudyat ng bagong yugto ng kanyang buhay. Isang pintuan na magdadala sa kanya sa mga karanasang ni minsan ay hindi niya inisip na papasukan. Copy ends here. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Prince Khalid. Ang mga doktor ay nagsabing ligtas na siya mula sa panganib, ngunit kailangan pa rin niyang magpagaling at sumailalim sa mahigpit na gamutan. Sa bawat araw na lumilipas, dumarating si Alona sa ospital upang kumustahin siya. Sa unay nahihiya pa siya, iniisip na baka istorbo lamang siya, ngunit palaging ipinapatawag siya ng pamilya ng prinsipe, lalo na si Khalid mismo. Isang umaga habang papasok siya sa silid, sinalubong siya ng ngiti ng prinsipe. Nakasandal ito sa kama, nakasuot ng simpleng damit pang ospital,
at may mga medical equipment pa ring nakakabit sa kanya. Alona, wika niya, mahina ngunit malinaw. Salamat sa pagbisita. Sa tuwing pumapasok ka rito, mas gumagaan ang pakiramdam ko. Namula ang pisngi ni Alona at agad niyang ibinaba ang tingin. Wala pong anuman, sir. Dumadalaw lang po ako para kumustahin kayo. Masaya akong makita kayong mas gumiginhawa na. Ngumiti si Khalid. Huwag mo na akong tawaging sir. Ako si Khalid at ikaw ang taong nagligtas sa akin. Mas nararapat na maging magkaibigan tayo. Napasinghap si Alona. Hindi inaasahang mismong prinsipe ang magbibigay ng ganoong pahayag. Popo, kaibigan, oo Alona. Sa harap ng kamatayan, napagtanto ko na walang halagang taglay ang titulo. Ang mahalaga ay ang mga taong may malasakit. At ikaw ang isa sa kanila. Sa mga sumunod na araw, magsimula ang kanilang mas malalim na pagkakakilala. Habang nakaupo si Khalid sa kanyang kama, ikinukwento niya ang kanyang buhay sa Saudi. Kung paano lumaki siya sa ilalim ng mahigpit na tradisyon. Kung paano siya palaging nakikita bilang tagapagmana ng yaman at kapangyarihan. Ngunit bihirang makilala bilang isang ordinaryong tao. Minsan Alona, aniya, naiinggit ako sa mga taong malaya. Ang bawat galaw ko ay binabantayan. Bawat salita ko ay sinusukat. Kahit ang mga kaibigan ko, hindi ko alam kung tunay ba o dahil prinsipe ako. Tahimik na nakinig si Alona at nang magsalita siya, puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Khalid, kahit mahirap ang buhay namin, may kalayaan kami na magpumilit at mangarap. Siguro iba-iba lang talaga ang laban natin sa mundo. Pero alam ko, may dahilan kung bakit ka pa nabuhay at yon ay para mahanap ang tunay na halaga ng buhay. Tumango si Khalid, halatang naantig. At ikaw ang nagpaalala sa akin yan. Lumipas pa ang ilang linggo, mas lumatas si Khalid. Nakalakad na siya gamit ang tungkod at mas madalas na siyang nakakapagbiro. Sa tuwing bularating si Alona, binabati siya nito ng mga salita na puno ng pasasalamat. Hindi rin nakaligtas si Alona sa mga matang nakatingin mula sa ibang miyembro ng pamilya. May ilan na ramdam niyang tanggap siya, ngunit may iilan ding tila nagdududa kung nararapat ba ang presensya niya sa tabi ng prinsipe. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin ng ospital, nakatingin si Khalid sa mga bituin. Alona, naisip ko, kung hindi ka nandoon sa eroplano, baka ngayon wala na ako. Kaya't lagi kong tatanawin iyon bilang pangalawang buhay. Napatingin din si Alona sa langit. Siguro nga, itinadhana ng Diyos na magkita tayo. Hindi ko rin alam kung saan ko kinuha ang lakas na iyon. Ang alam ko lang, ayaw kong mawalan pa ng buhay sa harap ko. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi iyon nakakailang. Sa halip, para bang may unti-unting ugnayang nabubuo, isang ugnayang hindi kayang ipaliwanag ng estado ni ng kayamanan. Ngunit hindi rin naging madali para kay Alona ang lahat. Sa bawat araw na siya'y dumadalaw, nararamdaman niyang may mga matang mapanuri. May ilang miyembro ng pamilya ni Khalid na tila nagtatanong kung bakit palagi siyang nandoon. Isang beses, nilapitan siya ng isa sa mga pinsan ng prinsipe. Miss De La Cruz, malamig na wika nito, hindi mo kailangang dumalo dito araw-araw. Ginawa mo na ang iyong tungkulin. Huwag mong isipin na dahil iniligtas mo siya, may lugar ka na sa tabi niya. Nabigla si Alona at napayuko. Pasensya na po, hindi ko naman po hinahangad iyon. Dumadalaw lang po ako para kumustahin siya bilang pasyente at kaibigan. Umiling ang pinsan, ngunit bago ito makaalis, lumapit si Khalid at mariing nagsabi, hindi siya basta bisita. Siya ang dahilan kung bakit ako narito pa. At may karapatan siyang makasama ko. Tumahimik ang lahat at napangiti si Alona ng palihim. Kahit hindi siya sanay na ipagtanggol ng iba, dama niya ang katapatan sa mga salita ni Khalid. Mula noon, mas saging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Unti-unting bumangon si Khalid mula sa pagkakasakit at kasama sa kanyang paggaling ang mga araw na pinupuno ng kwento at tawa kasama si Alona. Hindi maitatanggi, ang binatang prinsipe ay hindi na lamang basta pasyente sa kanyang paningin. At si Alona, na dati simpleng janitress lang, ay nagsisimulang makaramdam ng halaga na higit sa kanyang trabaho. Ngunit sa kanyang puso, malinaw pa rin ang kanyang hangarin,
manatili sa kanyang pagiging mapagpakumbaba kahit paanong yaman o kapangyarihan ang dumating. Hindi niya hiniling na makilala ng isang prinsipe. Ngunit heto siya ngayon, kasama ang isang tao na unti-unti ring natututo ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi dahil sa trono, kundi dahil sa simpleng kabutihan ng puso. Copy ends here. Lumipas ang ilang buwan mula nang mailigtas ni Alona ang prinsipe. At sa pagbangon ni Khalid, kasabay din ang unti-unting pagbabago ng buhay ng dalaga. Isang araw, tinawag siya ng pamunuan ng airline. Kinakabahan siyang pumasok sa opisina. Iniisip na baka sisibakin siya dahil masyado siyang napapansin sa media. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Isang magandang balita ang naghihintay sa kanya. Miss De La Cruz, wika ng kanilang manager. Sa ngalan ng aming kumpanya, nais naming iparating ang aming pasasalamat sa iyong kabayanihan. Dahil sa iyo, tumaas ang tiwala ng mga tao sa aming serbisyo. Bilang pagkilala, nais ka naming bigyan ng full scholarship para makapag-aral ng nursing kung nanaisin mo. Napamulagat si Alona. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ako po, scholarship? Pero hindi po ba para lang yan sa mga honor students o may mataas na atayuan? Mumiti ang manager. Alona, hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa grado. Minsan, sinusukat ito sa tapang, malasakit at dedikasyon. Iyan ang nakita namin sa iyo. Halos maluha si Alona sa saya. Naalala niya agad ang kanyang ama at ang pangarap nitong maging nurse siya balang araw. Ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho bilang janitress. Ngayon, muling bumukas ang pinto ng pagkakataon. Pag-uwi niya, agad niyang ibinalita sa mga kapatid. Ate, totoo ba? Magiging nurse ka na? Halos tumili si Liza sa tuwa. Oo, Liza, pero hindi lang ako siyang makikinabang. Kasama sa tulong nila ang scholarship din para sa inyo. Hindi na ninyo kailangang mag-alala sa tuition. Niyakap siya ng dalawang kapatid at sabay-sabay silang lumuha, luha ng pasasalamat at pag-asa. Simula noon, naging abala si Alona hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa kanyang pag-aaral. Mahirap pagsabayin, ngunit sa bawat araw na dumadaan, natututo siyang magtiwala sa sarili. Ang dating janitress na laging nakatungo ay ngayon nakatayo ng taas noo. Dala ang pangarap na balang araw ay maging isang lisensyadong nurse. Habang lumilipas ang panahon, hindi rin siya nakalimutan ng pamilya ng prinsipe. Madalas silang nagpapadala ng mensahe o regalo bilang pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, si Khalid mismo ang laging nagpaparamdam. Sa mga oras na may bakante ito, inatawagan siya o sinusulatan upang kumustahin ang kanyang pag-aaral at ang kanyang mga kapatid. Isang gabi, habang nag-aaral siya ng anatomy, tumunog ang kanyang cellphone. Si Khalid iyon. Alona, sabi niya sa kabilang linya, nais kong malaman kung kumusta ka sa iyong klase. Napangiti siya. Nakakabaliw po, Khalid. Ang dami-daming kailangang kabisaduhin. Pero iniisip ko na lang, kung kaya kong iligtas ang isang buhay, kahit janitress lang ako noon, mas kaya ko na ngayon kung may sapat akong kaalaman. Tumawa si Khalid. Yan ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko. Alona, alam mo ba? Ikaw ang inspirasyon ko kung bakit mas pinipilit kong gumaling at bumalik sa normal. Habang tumatagal, mas dumami ang taong humahanga kay Alona. Isang janitress na naging simbolo ng kabayanihan at sipag. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang inggit at paninira. May ilang kasamahan sa dating trabaho ang nagsasabing, swerte lang siya. Kung hindi dumating ang prinsipe, janitress pa rin yan. May mga chismis pang kumalat na ginagamit daw niya si Khalid para umangat. Sa unang mga araw, labis siyang nasaktan. Ngunit tinuruan siya ni Khalid na huwag hayaang sirain siya ng mga salita ng tao. Alona, sabi niya isang araw sa kanilang pag-uusap, ang bawat bayani laging may kritiko. Ang mahalaga, alam mong malinis ang puso mo. Wala kang kailangang patunayan sa mga taong hindi nakakaunawa. Dahil sa mga salitang iyon, mas lalo siyang tumibay. Tinanggap niya na hindi lahat ng tao ay matutuwa sa kanyang tagumpay. Ngunit hindi iyon hadlang para ipagpatuloy ang kanyang laban. Sa kabilang banda, masaya rin ang mga kapatid niya. Si Lisa ay nakapagpatuloy sa kolehiyo at nakakuha ng kursong education.
habang si June ay nagningning sa larangan ng science at laging nangunguna sa kanilang klase. Lahat ng ito'y bunga ng sakripisyo ni Alona at ng mga biyayang dumating sa kanila matapos ang insidente sa eroplano. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo ng unibersidad, kung saan siya nakatanggap ng scholarship, may lumapit na estudyanteng hindi niya kilala. "Ikaw ba si Alona de la Cruz?" tanong nito. "Oo, bakit?" Ngumiti ang babae. "Gusto ko lang sabihin, inspirasyon ka sa akin. Kaya ako nag-nursing dahil nakita ko ang ginawa mo. Napatunayan kong hindi kailangan ng titulo para magligtas ng buhay. At gusto kong maging gaya mo balang araw." Napaluha si Alona. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang para sa kanyang pamilya ang kanyang pagsusumikap, kundi para rin sa ibang tao na nakikita ang kanyang kwento bilang inspirasyon. Habang nakaupo siya sa isang bench, tinitingnan ng langit, napangiti siya. Mula sa pagiging isang hamak na janitress, na iyo'y nakatuntong na siya sa landas ng propesyong matagal niyang inasam. At hindi lang iyon, naging instrumento rin siya ng paraasa para sa iba. Ang kanyang buhay ay unti-unti nang umaangat. Ngunit alam niyang marami pa siyang haharapin. Mga pansubok, inggit, at hamon na darating. Gayunpaman, sa puso ni Alona, malinaw na malinaw. Hindi na siya ang dating babaeng nakatumo at laging pinagtatawanan. Siya na ngayon ang babaeng nagpatunay na kahit simpleng tao kayang mag-angat at magbigay ng liwanag sa iba. Copy ends here. Habang patuloy na umaangat ang buhay ni Alona, nagsimulang pumasok ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Kasabay ng kanyang pag-aaral sa nursing at pagtulong sa kanyang mga kapatid, kumalat ang mga chismis na ginagamit daw niya ang pangalan ng prinsipe para makilala. Sa mga social media, may mga taong pumupuri sa kanya bilang babaeng may puso. Ngunit mayroon ding mga komento na puno ng paninira. Kung hindi dahil sa prinsipe, janitress pa rin yan. Isang komento na nabasa ni Liza habang hawak ang cellphone. "Ate, wag mo na lang basahin ang mga ito. Hindi sila totoo," pakiusap niya. Ngunit hindi na itago ni Alona ang lungkot. "Hindi ko sila masisisi, Liza. Hindi nila alam ang totoo. Pero minsan, masakit din na minamaliit nila ang pinaghirapan mo." Dagdag pa rito, may ilang dating kasamahan si Alona sa airline na nagsimulang umiwas sa kanya. Ang ilan ay nagpakita ng inggit, nagsasabing ang swerte niya lang kaya siya umasenso. May iba pa na lantaran siyang iniiwasan. Iniisip na baka naging mayabang na siya dahil nakilala siya sa media at sa pamilya ng prinsipe. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital kung saan siya nagvo-volunteer bilang bahagi ng kanyang training, may dalawang nurse na narinig niyang nag-uusap. "Siya ba yung janitress na yon?" tanong ng isa. "Oo, siya nga. Pero tingnan mo, nag-aaral na daw maging nurse. Ano ba yan, baka hindi kayanin?" Hindi alam ni Alona, narinig niya iyon. Napayuko na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad, bagaman ramdam niya ang hapdi ng mga salita. Sa kabila nito, patuloy siyang pinalalakas ng kanyang mga kapatid at ni Khalid. Madalas yang tawagan ng prinsipe upang kamustahin, lalo na kapag may mga balitang nakakarating dito ukol sa mga negatibong chismis. "Alona," wika ni Khalid sa isang tawag, "huwag mong hayaan na ang mga salita ng tao ang magdikta ng iyong pagkatao. Ikaw ang nagligtas sa akin. Alam ko ang puso mo, at iyon ang mas mahalaga kaysa sa mga sinasabi ng iba." Ngunit hindi lang mga salita ng tao ang kanyang naging kalaban. Naranasan din ni Alona ang pagod sa kanyang pag-aaral. Sa dami ng kailangang kabisaduhin at sa haba ng oras ng duty, minsan ay nararamdaman niyang sumusuko na siya. Isang gabi, habang nag-aaral ng mahirap na module tungkol sa cardiac emergencies, napahinto siya at napaiyak. "Bakit ba ang hirap? Parang hindi ko kaya," bulong niya habang nakalapat ang noo sa mesa. Dumating si Liza at hinawakan ng balikat niya. "Ate, huwag kang susuko. Naaalala mo ba noong 3 trabaho ang pinasok mo para lang masuportahan kami? Kinaya mo iyon. Sigurado akong kakayanin mo rin ito. Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo." Nagbigay lakas ang mga salita ng kanyang kapatid at sa halip na sumuko,
Muli siyang bumangon at itinuloy ang kanyang pag-aaral. Pinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang masira ang pangarap nila dahil lamang sa pagod at panghihina. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang muling kumalat sa media ang pangalan niya. May isang tabloid na naglabas ng artikulo na nagsasabing may relasyon umano si Alona at ang prinsipe. Janitress, ginagamit ang prinsipe? Ang malisyosong pamagat ng artikulo. Ipinakita doon ang ilang larawan nila ni Khalid na magkasamang naglalakad sa hardin ng ospital na parang may malalim na kahulugan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga kapitbahay na nagtatanong, "Alona, totoo ba? Ikaw ba ang nobya ng prinsipe?" Nahihiya siyang ngumiti at umiwas. "Hindi po, kaibigan lang po kami." Ngunit halatang marami ang hindi naniwala. Kinagabihan, habang naglalaba, lumapit si June at nagtanong, "Ate, masama ba kung mahalin ka ng prinsipe?" Natigilan si Alona. "June, hindi ganoon kasimple ang buhay. Magkaiba ang mundo namin. Kaibigan ko siya at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon na ganoon na ang relasyon namin. Tingin ko ate, hindi naman mahalaga kung magkaiba kayo ng mundo. Ang mahalaga, mabuti ang puso mo," sagot ng bata na tila mas malalim pa ang pangunawa kaysa sa mga matatanda. Makalipas ang ilang araw, dinawag siya ng pamunuan ng airline. Natakot siya. Iniisip na bafasibakin siya dahil sa mga kumakalat na balita. Ngunit nang makaharap niya ang manager, iba ang kanyang narinig. "Alona, marami kaming natatanggap na reklamo tungkol sa mga tsismis. Ngunit nais naming ipaalam na naniniwala kami sa iyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Ginawa mo ang tama at iyon ang mahalaga." Labis siyang naantig. Sa gitna ng lahat ng paninira, mayroon pa ring mga taong naniniwala sa kanya. Ngunit hindi doon natapos ang laban. Ang mga tsismis ay nagpatuloy at mas naging malakas ang mga usapin ng inggit at paninira. Ngunit sa bawat unos, mas lalo siyang pinatatag. Sa huli, napagtanto ni Alona na hindi lahat ng tao ay magiging kakampi niya. Ngunit hindi rin kailangan na lahat ay maniwala. Ang mahalaga, mayroon siyang mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta, ang kanyang mga kapatid at si Khalid na laging nariyan para magbigay ng lakas ng loob. At sa kanyang puso, nanatiling matibay ang kanyang paniniwala, kahit gaano pa karaming tsismis at paninira ang kanyang harapin. Walang makakabura sa katotohanang siya ay isang babaeng minsang nagligtas ng buhay at iyon ay hindi kailanman mawawala. Copy ends here. Makalipas ang ilang buwan ng patuloy na komunikasyon at palitan ng sulat at tawag, dumating ang araw na pinakaabangan ni Khalid. Sa kanyang muling pagbangon, nagpasya siyang bumalik muna sa Saudi upang tuparin ang kanyang mga tungkulin bilang prinsipe. Ngunit bago siya tuluyang limisan, nagpadala siya ng isang liham kay Alona. "Alona, nakasulat doon, kapag natapos na ang aking gamutan at bumalik ang aking lakas, nais kong imbitahan ka sa aking bayan. Hindi bilang isang panauhin lamang, kundi bilang isang kaibigan na nais kong ipakilala sa aking pamilya at sa aking mga tao. Huwag kang matakot. Nararapat lamang na makilala nila ang babaeng nagligtas sa akin." Nang mabasa iyon ni Alona, hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Ang ideya na pumunta sa isang bansang banyaga at makaharap ang pamilya ng isang prinsipe ay parang isang panaginip. Ngunit kasabay nito, alam niyang napakalaking hamon ang kanyang haharapin. "Ate, pupunta ka talaga sa Saudi?" tanong ni Liza habang nag-aayos sila ng hapunan. "Hindi ko alam, Liza. Para bang hindi ako handa. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Isa lang naman akong dating janitress." Sagot ni Alona habang nakayuko. Ngunit si June, puno ng kasiglahan, ay agad na nagsalita. "Ate, wag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ang prinsipe. Walang kayamanan o titulo ang makakapalit doon. Kaya karapatan mong pumunta at kilalanin nila." Matapos ang ilang linggong pag-aalinlangan, nagdesisyon si Alona. Tinanggap niya ang imbitasyon, hindi para sa pansariling katakanan,
kundi upang patunayan na ang kabutihan ay kayan lampasan ang anumang hadlang ng estado at yaman. Nang dumating ang araw ng kanyang biyahe, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, hindi siya naka-duty bilang empleyado ng eroplano. Isa siyang pasahero. Nakaupo siya sa economy section, tahimik na nakatanaw sa ulap. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso, pinaghalong kaba at pananabik. Pagdating sa Saudi, sinalubong siya ng mga tao mula sa palasyo. Halatang hindi sila basta ordinaryong staff, mga nakauniporming wardiya at opisyal na nakalaan lamang para sa mahahalagang bisita. Inihatid siya sa isang marangyang sasakyan at dinala sa isang palasyong tila ginto ang bawat sulok. Hindi niya mapigilan ang mapamulagat at mapabulong. Diyos ko, anong ginagawa ko rito? Pagbukas ng malalaking pintuan, bumungad ang pamilya ni Khalid. Una niyang nakita si Princess Amira, ang tiyahin na una niyang nakilala sa Maynila. Lumapit ito sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Alona, salamat at tinanggap mo ang imbitasyon. Nais naming ipakita sa iyo na hindi ka isang estranghero sa amin. Ikaw ay bahagi ng aming pamilya, sa mata ng lahat. Pagkatapos, ipinakilala siya kay King Salman, ang ama ng prinsipe, na nakaupo sa isang malaki at engrandeng upuan. Sa una, natakot si Alona na baka hindi siya tanggapin. Ngunit sa halip, mumiti ito at nagsalita sa pamamagitan ng interpreter. Alona, hindi ka lamang isang babae na nagligtas ng buhay. Ikaw ay isang biyaya mula sa Diyos. Kung wala ka, baka nawala na sa amin ang aming anak. Halos maluha si Alona. Yumuko siya bilang paggalang at mahina niyang sagot. Ginawa ko lamang po ang tama, Haring Salman. Hindi ko po hinangad ang kapalit. Ang tanging hamad ko lang ay walang buhay na masayang. Ilang sandali pa, lumabas si Khalid mula sa kabilang silid. Malusog na muli ang kanyang pangangatawan, nakasuot ng tradisyonal na thobe at may ningning sa mga mata. Nang makita si Alona, agad itong ngumiti at lumapit. Alona, sabi niya, narito ka na. Sa wakas, natupad ang pangako ko. Namula si Alona, hindi makatingin ng direkta. Ngunit daman niyang totoo ang lahat. Hindi siya itinuturing bilang estranghero, kundi bilang isang mahalagang tao. Sa mga sumunod na araw, ipinakilala siya ni Khalid sa mga kaibigan, mga pinsan at maging sa mga tauhan ng palasyo. Sa una, ramdam ni Alona ang panunuri ng ilan. May mga matang tila nagtatanong, sino siya? Ano ang ginagawa ng isang simpleng babae sa piling ng isang prinsipe? Ngunit habang tumatagal, nakita ng marami ang kanyang kababaang loob at tapang. Hindi siya nagyabang, hindi rin siya nagkunwaring higit sa kung ano siya. Alona, sabi ng isa sa mga tiya ni Khalid, napakabihira ng taong gaya mo. Hindi mo hinanap ang kapalit ng ginawa mo, ngunit ang gantimpala ay kusang dumating. Sa gitna ng kanilang mga hapunan at pagtitipon, nanatiling simple si Alona. Sa tuwing tinatanong siya tungkol sa kanyang buhay sa Maynila, hindi niya ito ikinahihiya. Ikinwento niya ang kanyang mga sakripisyo bilang janitress, ang hirap ng 3 trabaho, at ang kanyang mga kapatid na siyang dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Isang gabi, matapos ang isang mahabang salo-salo, kinausap siya ni Khalid sa hardin ng palasyo. Ang liwanag ng buwan ay nakabibighani at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbibigay ng katahimikan sa kanilang dalawa. Alona, wika ni Khalid, ngayon alam mo na ang aking mundo, ngunit nais kong malaman mo rin. Hindi mahalaga sa akin ang palasyo, ang yaman o ang titulo. Ang mahalaga ay ang taong naging dahilan kung bakit natutunan kong pahalagahan ang buhay. Napatingin si Alona sa kanya. Hindi makapagsalita. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang ugnayan nila ay higit pa sa pasasalamat at higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit sa isip niya, malinaw pa rin ang pangamba. Magkaiba sila ng mundo at hindi ganoon kadali ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, isa lamang ang malinaw. Hindi na siya simpleng babae lamang sa mata ng prinsipe at ng kanyang pamilya. Siya ay si Alona, ang babaeng nagligtas, ang babaeng nagpakumbaba, at ang babaeng unti-unting kinikilala sa isang mundong kailanman ay hindi niya naisit na mapapasukan. Copy ends here. Sa mga linggong nanatili si Alona sa Saudi, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan ni Khalid.
Naging natural na ang kanilang mga pag-uusap. Mula sa simpleng kumustahan, napunta ito sa maseryosong usapan tungkol sa kanilang buhay, pangarap at mga takot. Sa bawat pagkakataon, nadarama ni Alona ang kakaibang init ng presensya ng prinsipe, isang damdaming hindi niya inaasahang mamumulaklak sa kanyang puso. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa hardin ng palasyo, nagsimula si Khalid ng usapan na nagbigay ng kakaibang tibok sa puso ni Alona. Alona, wika niya, alam mo ba na simula nang mailigtas mo ako, hindi na ako tumingin sa buhay sa parehong paraan. Nakita ko kung gaano kahalaga ang mga bagay na hindi mabibili ng pera, ang malasakit, ang sakripisyo, at ang tapang. Napangiti si Alona sabay sagot, hindi ko naman po inisip na magiging malaki ang epekto ng ginawa ko. Ang alam ko lang, ayaw kong maulit ang nangyari sa tatay ko. Kung may kaya akong gawin, gagawin ko. Natahimik si Khalid saglit bago muling nagsalita. Minsan, iniisip ko, bakit kaya itinakda na makilala kita? Sa dinami-dami ng tao sa eroplano, bakit ikaw? At ngayon, bakit hindi kita kayang alisin sa isip ko? Napatigil si Alona, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi niya agad nasagot si Khalid, ngunit sa loob-loob niya, unti-unti na niyang napapansin ang damdamin na bumabalot sa kanyang puso. Hindi lang ito pasasalamat o pagkakaibigan, isang mas malalim na damdamin na pilit niyang itinatago. Habang patuloy ang kanilang pagkikita, napansin ng mga tauhan ng palasyo at ilang miyembro ng pamilya ang pagiging malapit nila. May ilan na natuwa, ngunit mayroon ding nagtaas ng kilay. May mga bulong-bulungan na hindi ito tama, lalo na't prinsipe si Khalid. At isa lamang na hamak na babae, si Alona. Isang hapon, habang magkasama sila sa isang maliit na silid-aklatan ng palasyo, nagtanong si Khalid, Alona, handa ka bang harapin ang mga mata ng lipunan kung sakali mang iba ang maging turing ko sa'yo? Nagulat si Alona at napayuko. Khalid, alam mo kung gaano tayo magkaiba ng mundo. Ikaw, prinsipe. Ako, janitress lang na ngayon nagsisimulang abutin ang pangarap ko. Baka kapag nalaman ng iba, hindi nila ako tanggapin. Ngumiti si Khalid at tumitig sa kanya. Alam kong mahirap, pero minsan, hindi kayamanan o titulo ang sukatan ng halaga ng tao. Ang puso ang tunay na batayan. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Alona ang titig ng prinsipe na puno ng katapatan. At sa kabila ng kanyang pangamba, hindi niya maitago ang kilig at saya sa tuwing nakakasama si Khalid. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ng lumitaw ang mga pagsubok. May ilang miyembro ng maharlikang pamilya na lantaran ng ipinapakita ang hindi pagsang-ayon sa kanilang pagiging malapit. Sa isang hapunan, narinig mismo ni Alona ang bulong ng isa sa mga pinsan ni Khalid. Bakit siya? Walang dugo ng maharlika, walang titulo, isang janitress lang. Napayuko si Alona, ngunit narinig din iyon ni Khalid. Hindi niya pinalampas. Huwag ninyong maliitin ang babaeng ito. Siya ang nagligtas ng aking buhay. At higit sa lahat, siya ang may pusong higit na dalisay kaysa sa sinuman sa atin. Natahimik ang lahat, ngunit dama ni Alona ang bigat ng sitwasyon. Hindi ganoon kadali ang lahat. Kung patuloy silang magiging malapit, tiyak na marami pang pagsubok ang kanilang haharapin. Kinagabihan, kinausap siya ni Khalid sa hardin. Alona, alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita iiwan. Kahit ano pang sabihin ng lipunan. Para sa akin, ikaw ay mahalaga. Naluluha si Alona. Khalid, natatakot ako. Pero kung ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng ito, handa akong lumaban. Hindi dahil sa yaman o titulo, kundi dahil sa kung ano ang nararamdaman ko. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, tahimik silang nagkatitigan. Hindi na kailangan ng salita upang ipahayad ang damdaming unti-unting sumisibol sa kanilang mga puso. Sa wakas, kapwa nila tinanggap na ang kanilang ugnayan ay higit pa sa pasasalamat at pagkakaibigan. Ito ay pagmamahalan, isang pagmamahalan na tiyak nahaharap sa mabibigat na hamon. Ngunit may lakas na magpapatuloy. Matapos kumalat ang balitang unti-unting lumalapit si Khalid kay Alona,
nagsimula ng magkaroon ng maiingay na pagtutol mula sa lipunan ng Maharlika sa Saudi. Sa mga dyaryo, lumabas ang mga artikulong nagtatanong, sino ang babae mula Maynila na nasa tabi ng prinsipe? Sa mga pagtitipon ng mga Maharlika, hindi maiiwasan ang mga bulungan at mapanghusgang tingin. Isang gabi, inimbitahan ang pamilya ni Khalid sa isang engrandeng pagtitipon kasama ang iba pang Maharlikang pamilya. Inanyayahan din si Alona, ngunit bago pa man siya makapasok sa bulwagan, ramdam na niya ang mga matang nakatingin. Ang ilan ay may ngiti ng paghanga, ngunit mas marami ang malamig ang mga titig. Siya ba yon? Ang babaeng janitress, bulong ng isang ginang na nakasuot ng mamahaling alahas. Hindi siya karapat-dapat. Ang prinsipe ay dapat makipag-isang dibdib sa isang prinsesa. Sagot naman ng isa. Dumating si Khalid at agad siyang nilapitan upang samahan. Huwag mong intindihin ang mga mata nila, Alona. Basta ako, alam kong nararapat ka sa tabi ko. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Alona ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang sila humaharap sa sariling damdamin, kundi sa isang lipunang puno ng pamantayan at tradisyon. Habang nakaupo sila sa hapag, lumapit ang isa sa mga prinsipe mula sa ibang pamilya at diretsahang nagsalita, Prince Khalid, nararapat ba talaga na isang hamak na babae ang ipapakilala mo sa amin? Wala siyang dugo ng Maharlika, wala siyang kapangyarihan. Ang tanging meron siya ay ang kwento na nagligtas siya ng isang buhay. Tumahimik ang buong bulwagan. Naramdaman ni Alona ang bigat ng mga salita. Napayuko siya, nahihiyang halos lumubog sa kanyang kinauupuan. Ngunit tumayo si Khalid at sa harap ng lahat ay nagsalita. Oo, isang buhay ang iniligtas niya, ang buhay ko. At para sa akin, mas mahalaga iyon kaysa sa dugo o titulo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. Huwag ninyong maliitin ang kanyang nagawa. Nadbulungan ang mga tao. May ilan na humanga sa katapangan ni Khalid. Ngunit marami ta rin ang hindi kumbinsido. Maging si Princess Amira, na una nang naging kaalyado ni Alona, ay nagsabi sa kanya kinagabihan, Alona, handa ka ba talaga? Hindi madali ang daan na tinatahak mo. Ang pagtutol ng lipunan ay hindi simpleng balakid. Maaari kang masaktan ng malalim. Hindi nakasagot agad si Alona. Ngunit ng gabing iyon, kinausap siya ni Khalid sa pribadong hardin ng palasyo. Alona, alam kong mahirap ito para sa iyo. Nakikita ko ang bigat ng mga salitang ipinupukol nila. Pero nais kong malaman mo, hindi ko hahayaang mag-isa kang humarap sa lahat ng ito. Kapag pinagtatawanan ka nila, kasama akong pagtatawanan. Kapag ginusgahan ka nila, kasama akong huhusgahan. Naluluha si Alona at mahina siyang sumagot. Khalid, hindi ko hiniling ang lahat ng ito. Ang tanging ginawa ko lang ay tumulong. Pero bakit parang napakabigat ng kapalit? Kinabukasan, muling naging laman ng balita si Alona. Sa mga pahayagan, pinakita ang larawan niya sa tabi ng prinsipe at sinabihan ng iba't ibang bansag. Ang babaeng walang pinagmulan, isang hamak na tagalinis, isang banta sa tradisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may ilang mamamayan ang nagsimulang humanga sa kanya. Kung siya ang nagligtas sa prinsipe, bakit hindi siya karapat-dapat? Ang puso ba ay wala ng halaga sa harap ng dugo? Sa isang paglalakad sa merkado, may lumapit na isang matandang babae sa kanya. Ikaw ba ang babaeng nagligtas kay Khalid? Tanong nito. Opo, ako po iyon. Mahiyain niyang sagot. Mumiti ang babae at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, Hija. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa lugar na iyan. Kahit ano pang sabihin nila, ang kabutihan ay hindi matatakpan ng inggit. Napaluha si Alona sa mga salita ng matanda. Doon niya naisip, hindi lahat ng tao ay laban sa kanya. May mga nakikita rin ang kabutihan sa kanyang puso. Ngunit ang laban ay hindi natatapos sa bulwagan o sa mga balita. May mga pagkakataon na mismong sa palasyo ay nakararanas siya ng diskriminasyon. May mga tagasilbi na tila ba iniiwasan siyang lapitan. May mga nakatingin na para bang hindi siya nararapat na lumakad sa mga pasilyo ng palasyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niyang magpatuloy. Pinili niyang ipakita na hindi siya magpapadala sa paninira. Isang gabi, habang naglalakad silang muli sa hardin, sinabi ni Khalid, Alona, kung hahayaan natin silang diktahan ng ating kapalaran,
hindi tayo magiging malaya. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa dugo o kapangyarihan, kundi sa dalawang pusong handang lumaban. Napangiti si Alona, kahit may luhang kumatatak sa kanyang pisngi. Khalid, hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Pero kung kasama kita, handa akong harapin kahit ang buong mundo. At sa gabing iyon, habang nakatanaw sila sa kalanitan, muling nagpatibay ang kanilang loob. Ang lipunan ay maaaring magtutol, ang tradisyon ay maaaring magdikta. Ngunit ang kanilang damdamin ang magsisilbing ilaw na magdadala sa kanila sa laban. Copy ends here. Habang lalo pang umiinit ang usapan tungkol sa pagiging malapit ni Khalid at Alona, mas lumalakas din ang pagtutol ng ilang maharlikang pamilya. Hindi na lamang bulong at mga titig ang kanilang ipinapakita. Ngayon, lantaran na silang gumagawa ng hakbang upang ipahiwalay ang dalawa. Isang gabi, habang nag-aaral si Alona sa kanyang kwarto sa loob ng palasyo, may kumatok sa kanyang pinto. Isa itong tauhan ng palasyo na may dalang sobre. Miss Alona, magalang na sabi nito, may nagpaabot po ng liham para sa inyo. Nang buksan niya, nakalagay doon ang isang maikling sulat. Kung tunay na mahal mo ang prinsipe, layuan mo siya. Bibigyan ka namin ng malaking halaga kapalit ng iyong katahimikan at paglisan. Kasabay ng liham ay isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Alona, nanlaki ang kanyang mga mata. Punong-puno ito ng mga gintong alahas at mga sertipiko ng deposito sa bangko. Halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Diyos ko, mahina niyang bulong, sabay upo sa kama. At hala ba nila, mabibili nila ang puso ng tao sa ganitong paraan? Kinabukasan, hindi niya agad sinabi kay Khalid ang nangyari. Pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang kanyang gagawin. Sa kabila ng malaking halaga na nasa harap niya, halagang maaaring magpabago ng kanilang buhay ng kanyang mga kapatid, hindi niya kayang tanggapin iyon. Alam niyang kapag ginawa niya, para na rin niyang ipinagkanulo ang kanyang sarili at ang prinsipe. Pagbalik niya ng palasyo, kinuha niya ang kahon at ang sulat at diretsong nagtungo sa kwartong kinaroroonan ni Khalid. Nakaupo ito sa isang veranda, nakatanaw sa hardin. Khalid, mahinahon niyang wika, agad siyang lumingon ng prinsipe at ngumiti. Ngunit napansin nito ang bigat sa mukha ng dalaga. Ano ang problema, Alona? Lumapit si Alona at inilapag ang kahon sa mesa. May nagbigay nito kagabi. Sabi nila, kung mahal daw kita, lalayuan na lang kita kapalit ng kayamanang ito. Nanlaki ang mga mata ni Khalid. Agad niyang binuksan ang kahon at nakita ang mga alahas at dokumento. Sino ang may gawa nito? Galit na tanong niya. Hindi ko alam. Wala silang pinakilalang pangalan. Pero alam ko, isa sa mga maharlikang pamilya na ayaw sa atin, sagot ni Alona, mahinang ngunit matatag. Hinawakan niya ang kamay ni Khalid at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Khalid, gusto kong malaman mo, hindi ako narito para sa kayamanan mo. Hindi ako nandito para sa palasyo o sa titulo. Ang ginawa ko noon sa eroplano, ginawa ko dahil tao ka, hindi dahil prinsipe ka. At ang nararamdaman ko ngayon, totoo. Hindi dahil sa kung ano ang meron ka. Naluha si Khalid at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Alona. Salamat, Alona. Sa isang mundong puno ng kasinungalingan at interes, ikaw lang ang nagpakita ng katapatan. Pangako ko, hindi kita pababayaan. Ngunit hindi natapos doon ang pagsubok. Ilang araw ang lumipas. Isang pulong ang ipinatawag ng konseho ng Maharlika. Doon, diretsahang tinanong si Khalid tungkol kay Alona. Prince Khalid, sabi ng isa sa mga pinuno, handa ka bang ipagsapalaran ang pangalan ng pamilya at ang katayuan ng iyong trono para lamang sa isang babae na walang angkan, walang titulo at walang yaman? Tumayo si Khalid at buong tapang na sumagot, oo, dahil ang puso ko ay hindi nila mabibili at ang pag-ibig ko ay hindi nila mapipigil. Mas pipiliin ko ang isang babaeng may kabutihan kaysa sa isang prinsesang walang puso. Nagkaroon ng pagkakagulo sa pulong na iyon. Marami ang nagalit, may ilan ding sumuporta. Ngunit ang pinakamahalaga, pinatunayan ni Khalid sa lahat na hindi siya matitinag. Pagbalik nila sa kanilang silid, niyakap siya ni Alona ng mahigpit. Khalid, alam kong mahirap ang lahat ng ito. Kung minsan iniisip ko, baka ako ang nagdadala ng bigat sa'yo. Umiling si Khalid at hinawakan ang kanyang pisngi. Alona, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban.
kung wala ka, matagal na akong sumuko sa bigat ng aking tungkulin. Ikaw ang aking lakas. Mula noon, mas lalo nilang pinatibay ang kanilang pagmamahalan. Hindi man sila tanggap ng lahat, alam nilang sa isa't isa nila nahanap ang tunay na halaga. At sa bawat paninira at tukso, lalo lamang nilang pinatutunayan na ang kanilang pagmamahalan ay hindi matitinag ng salapi o pamantayan ng lipunan. Sa huli, si Alona, na minsang inalok ng kayamanang kayang magpabago ng kanyang buhay, ay piniling tumayo sa katotohanan at katapatan. At dahil doon, mas lalo siyang minahal ni Khalid, hindi bilang prinsipe, kundi bilang isang lalaking nakatagpo ng tunay na pag-ibig sa isang babaeng marangal at tapat. Copy ends here. Makalipas ang lahat ng unos, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Alona at Khalid. Ang dating mga bulong-bulungan laban sa kanilang pagmamahalan ay napalitan ng pag-usisa at kalaunan pagtanggap. Sa loob ng palasyo, marami pa ring mapanuring mata, ngunit may mga nakakita ring ng katapatan at kabutihan sa puso ni Alona. Isang araw, ipinatawag sila ni King Salman. Ang buong pamilya ay naroon, kasama ang ilang mahahalagang tagapayo. Kinakabahan si Alona habang nakaupo sa tabi ni Khalid. Hindi niya alam kung ano ang magiging hatol. Tatanggapin ba siya? O tuluyan siyang itataboy mula sa mundo ng Maharlika? Alona de la Cruz? Mahinahong wika ng hari sa pamamagitan ng interpreter. Sa una, marami kaming alinlangan. Hindi ka kabilang sa aming lipi at hindi ka bahagi ng aming tradisyon. Ngunit sa kabila nito, ipinakita mong higit pa sa dugo o titulo ang kabutihan ng puso. Pinili mong tumayo sa katotohanan kahit alok ng kayamanan. At higit sa lahat, pinili mong mahalin ang aming anak hindi dahil sa kanyang trono, kundi dahil sa kung sino siya. Napaluha si Alona sa kanyang narinig. Agad siyang yumuko. Maraming salamat po, mahal na hari. Wala po akong ibang hiniling kundi ang makilala bilang isang taong may tunay na malasakit. Hindi po ako karapat-dapat, ngunit nagpapasalamat po ako sa inyong pagtanggap. Tumingin si Khalid sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, nakita niyang nakangiti ito. Anak, kung siya ang iyong pinili, tanggapin mo siya ng buong puso. Iyan ang aming basbas. Halos hindi makapaniwala si Alona. Ang bigat na matagal niyang pasan ay tila nawala sa sandaling iyon. Niyakap siya ni Khalid sa harap ng lahat at nagsimula ng bumuo ng bagong kabanata ang kanilang kwento. Sa mga sumunod na buwan, naging simbolo si Alona ng kababaang loob at kabayanihan, hindi lamang sa Saudi kundi pati na rin sa Pilipinas. Maraming mamamahayag ang nais siyang makapanayam. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang simple. Sa bawat panayam, iisa lamang ang kanyang sinasabi, hindi ko ginawa ang lahat para sumikat o magkapera. Ginawa ko iyon dahil tao ang nasa panganib. At sa bawat oras na may pagkakataon tayong tumulong, iyon ang dapat piliin. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang mga kapatid. Sa tulong ng pamilya ni Khalid, nakapagtapos si Liza ng kursong education at naging isang buro sa kanilang baryo. Si June naman ay nakatanggap ng scholarship at nagsimulang mangarap na maging doktor. Sa bawat tagumpay ng kanyang mga kapatid, napapangiti si Alona at naaalala ang kanilang ama na marahil kung nabubuhay pa ay labis na proud sa kanila. Samantala, si Khalid ay nagpatuloy sa kanyang tungkulin bilang prinsipe. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya ang lalaking sumusunod lamang sa dikta ng tradisyon. Kasama ni Alona, nagsimula siyang magpatupad ng mga programang nakatuon sa pagtulong sa mahihirap at sa pagpapahalaga sa ordinaryong tao. Alona, sabi niya minsang hawak ang kanyang kamay. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pamumuno. Hindi ito tungkol sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa malasakit sa mga tao. Nagbalik din si Alona sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng scholarship at suporta ni Khalid, nakapagtapos siya bilang nurse. Hindi lamang siyang nagtapos, naging isa siyang kilalang volunteer sa mga medical mission. Tumutulong sa mga komunidad na walang sapat na pangangalaga. Isang hapon, matapos ang isang outreach program sa probinsya,
lumapit ang isang bata at nagtanong, "Ate Alona, totoo po ba na ikaw ang nagligtas sa prinsipe?" Mumiti siya at hinaplos ang buhok ng bata. "Oo, pero higit pa riyan anak, lahat tayo may kakayahang magligtas ng iba. Hindi man sa pamamagitan ng CPR, kundi sa pamamagitan ng simpleng pagtulong at pagmamahal." Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa marami. Ang mga dating nangungutya sa kanya bilang janitress ay ngayong humahanga at ginagawang halimbawa ang kanyang buhay. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katotohanang walang maliit o malaking tao. Lahat ay may kakayahang magdala ng pagbabago. Sa huli, si Alona at Khalid ay nagpatuloy sa kanilang pagmamahalan. Hindi ito naging madali, ngunit sa bawat unos na bumaan, pinatunayan nilang kaya nilang lumaban. Sa pagdaan ng panahon, tinanggap sila ng lipunan. At sa kanilang pagsasama, ipinakita nila na ang pag-ibig ay walang kinikilalang estado, tradisyon o hadlang. Mula sa pagiging isang hamak na janitress sa Maynila, si Alona ay naging babae ng prinsipe. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa kabutihan at katapangan ng kanyang puso. At sa kanilang bagong simula, nagsimula rin ang mas malaking kwento. Isang pagmamahalang hinubog ng sakripisyo, pananampalataya at tunay na kabutihan.